Dear Mama Mates, gusto ko pong magbahagi ng aking kwento na alam ko pong makapagbibigay aral sa mga katulad ko bilang LGBT. Na-inspire po ako sa una niyong kwento, kaya naman po ako ay gusto ring magbahagi. Tago niyo na lamang po ako sa pangalang Brian. Bata pa lamang ako ay ramdam ko na ako'y isang Becky. Nagsimula ang aking kwento na ako'y nag-abroad sa gitnang silangan. Sa edad na 22 ay nakarating na ako sa ibang bansa. Dahil na rin isa ito sa aking pangarap upang makatulong sa aking pamilya. Isa po akong waiter sa isang restaurant at doon dinatnan ko ang mga kapwa ko Pinoy. Dahil ako po ay bago pa lamang, ay wala akong kakilala sa kanila. Hanggang sa araw-araw ay nakasama ko sila. Malaki ang aming tinutuluyan at bawat kwarto ay titatatlo kami. May isa akong naging crush sa mga kasama ko. Subalit, may jowa na pala siyang Becky at sa labas siya ng aming kumpanya. Pumapasyal siya sa amin hanggang nakilala at naging close ko siya at naging kaibigan na rin. Minsan, sinama niya ako sa labas at hindi ko inaasahan na magkikipagkita pala siya sa ibang lahi o kaibigan niya. At sinama kami sa bahay ng kanyang kaibigan. Pumasok sila sa kwarto at makalipas ang isang oras ay lumabas sila. Pagkatapos noon ay sumakay na kami sa sasakyan at inihatid na kami sa isang mall. Tinanong ko siya, sino at ano ang ginawa nila? Sumagot siya sa akin at tumawa. Yan ang extra sideline na ginagawa namin dito. Naglaro sa aking isip dahil nakita ko ang pera na binigay sa kanya at nilibre niya ako at kami ay kumain. Inahatid niya ako sa bahay at dumiretso siya sa higaan ng kanyang jowa na crush ko. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa bahay at sinama niya ako umuli. At doon may pinakilala siya sa akin na kaibigan ng kasama niya. Hanggang sinama niya ako sa isang kwarto. At doon may pinagawa siya sa akin. At doon ko naintindihan ang kanyang gawain. Pagkatapos noon, pauwi na kami at sinabi niya sa akin, "O ngayon, alam mo na, madali ang pera dito." Hanggang sa mga sumunod na araw ay natuto na akong lumalabas mag-isa. Naging madalang na lang ang pagpunta niya sa bahay at tinanong ako ng kanyang jowa, itago natin sa pangalang Sander. May balita ka ba sa ate mo? Kasi hindi na siya nagpumapasyal dito. Sagot ko, wala po kuya at hindi rin siya tumatawag sa akin. Lumipas ang mga araw at buwan hanggang dumating ang araw na pagkatapos namin sa trabaho at pakahiga na kami sa kanya-kanyang naming higaan ay tinawag niya ako, "Brian, halika nga akyat ka sa higaan ko." Umakyat ako at tinanong ko siya, "Bakit po kuya?" Masakit kasi ang katawan ko. Pwede ba akong pahilot? Mama Meets, yung oras na yon, parang kinakabahan ako. Di ko alam ang aking mararamdaman dahil crush na crush ko siya. Sumagot ako, "Sige po kuya." Hanggang minasahe ko siya at nabigla ko inalis niya ang kanyang kumot. Nakita kong naka-underwear lang siya.
Hanggang tinanong niya ako, gusto mo? Kinabahan ako, Mama Mitz. Hindi ko alam ang aking maramdaman. Kuya, baka magalit si ate. Natatakot ako, baka malaman niya. Hindi, wala na yun, tsaka hindi na pumupunta dito. At ayaw ko na sa kanya dahil alam kong ginagawa niya sa labas. Mama Mitz, di na namin napigilan hanggang nangyari na ang hindi dapat mangyari. Nagpaulit-ulit hanggang isang araw may tumawag sa akin sa cellphone at sinagot ko. Laking gulat ko nang si ate. Kumusta ang ahas? Nawala lang ako at tinago mo na sa akin ang jowa ko. Sa bagay, bagay naman kayo. Maliit ang sahod at patay gutom. Binagsakan ako ng phone at hindi ko makuhang makapagsalita. Mama Mitz, magkahalong konsensya. At nagilty ako dahil totoo ang kanyang sinasabi. Hanggang sa pag-uwi ko ng bahay ay tinanong ako ni Kuya Sander. O no, tumawag na ba siya sa'yo? Oo, kuya. At galit ang, ang ate sa akin. At siya sinabihan na tayong mga patay gutom. Tinawag niya akong ahas. Niyakap ako ni Kuya Sander. Sa totoo lang, nahulog ng loob ko sa'yo. Pwede bang maging tayo? Naging masaya kami, Mama Mitz. Sa oras na yon, hindi ko ma-figure out ang aking nararamdaman. Dahil yun din ang gusto kong mangyari sa una pa lang. Pakiramdam ko, naabot ko na ang langit. Lahat ng mga planeta ay napuntahan ko na. Nagsama kami, halos parang mag-asawa na. Sabay. Hanggang isang araw may tumawag sa akin na kaibigan ko na ibang lahi, dati kong customer. At ang sabi ko sa kanya, Pa, labas mo na ako ha. Saan ka pupunta, ma? Pa, may booking ako. Saglit lang to. No, ma. Huwag kang aalis. Pa, huwag mo akong bawalan. Alam mo naman na kailangan ko ito, di ba? Sige. Sige, ma. Mamili ka. Yan ba? Customer mo o ako? Pa, huwag mo naman akong papiliin. Dahil alam mo naman ang sasagot ko sa'yo, di ba? Aalis ako. Sige. Umalis ka. Wala ka nang babalikan. Mama Mitz, umalis pa rin ako at hindi ko siya pinansin. Hanggang pagkatapos ng 2 oras, ay umuwi na ako at namili ako ng mga pagkain. Masayang-masaya akong dumiretso sa aming kwarto. Pero hindi ko siya dinatnan doon. Hanggang makita ko ako ng aking kasama at sinabihan niya ako, Uy, yung asawa mo yun nasa rooftop. Ha? Anong ginagawa niya doon? Lumabas ako at nakita ko nga siya na nasa rooftop at may hawak na kutsilyo.
Takot na takot ako, Mama Mitz. At tinanong ko siya, Pa, anong ginagawa mo dyan? Bumaba ka nga. Hindi, total hindi ka naman nakikinig sa akin. Ginagawa mo naman ang gusto mo. Bawalan kita, hindi ka nakikinig. Ano man mangyari sa akin, ikaw nang bahala sa pamilya ko sa Pinas. Ano ba pa? Bumaba ka nga dyan. Para ka namang timang. Please, bumaba ka na dyan. Isa. Dalawa. Tatlo. Ano, di ka pa bababa dyan? Bahala ka na nga sa buhay mo. Iniwan ko siya, Mama Mitz, at pumasok ako sa aming kwarto at nahiga. Naghahalong takot sa aking puso at isip na gusto ko siyang pigilan. Gusto kong umakyat sa rooftop. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Dahil wala naman siyang magagawa. Hanggang sa maya-maya tumabi siya sa akin. Di mo pala ako pipigilan. Kahit anong gagawin ko, no? Alam mo naman hindi mo ako pwedeng pigilan o bawalan. At alam mo ang aking dahilan, nakakatulong ito sa atin, di ba? Ma, hindi ko kailangan yan. May sahod tayo, di ba? Oo, pero hindi sapat yan. Alam mo naman yan, di ba? Ma, hindi naman ako nanghihingi sa'yo, di ba? Gusto mo, sa'yo na yung pera ko, sa'yo na yung sahod ko. Basta't huwag ka lang lalabas. Kasi mahal na mahal kita. Natatakot ako baka mapahamak ka. Paano ng pamilya mo? Sana isipin mo yon para din sa kaligtasan mo. Napahagulgol ako, Mama Mitz, at napayakap ako sa kanya. Sorry. Tama ka. Salamat sa paalala mo. At promise, hindi ko na ulitin at hindi na ako lalabas. Mama Mitz, hindi na ako lumabas mula noon. At sa bawat off naming dalawa, nagre-rent na lang kami ng sasakyan at lumalabas. Pumapasyal at kumakain sa labas. Naging masaya kami at lalong-lalo na ako dahil naramdaman ko sa kanya na hindi niya ako itinuring na Becky. Minahal at tinanggap niya ako ng buong buo. Lumipas sa mga araw at buwan, akala ko wala ng katapusan ang kasiyahang nararamdaman ko hanggang dumating ang isang araw. Ma, may sasabihin ako sa'yo. Pwede ba tayo mag-usap? Matatapos na kasi yung kontrata ko eh. Mag-i-exit na ako. At kailangan ko na rin magkaroon ng pamilya at mag-asawa. Mama Mitz, hindi ko alam ang ating mararamdaman ng oras na yon para kung binagsakan ng lupa at langit. Pa, sigurado ka? Paano na ako? Ma, kailangan at gusto ng aking pamilya. Tsaka kailangan natin magkapamilya. Alam mo, kung naging babae ka lang, ikaw na ang pinakasalan ko. Masakit, Mama Mitz, at umiyak na lang ako.
Ma, sana maintindihan mo. Ikaw din, kailangan mo mag-asawa at magkapamilya dahil mahirap tumandang walang kasama sa buhay. Tama ka. Sige, kung yan ang desisyon mo, masakit man sa akin, tatanggapin ko. Salamat sa pagmamahal mo pa. Dumating ang araw, Mama Meets, at tinetid ko siya sa bus na sasakyan niya papuntang airport. Ma, salamat. At katulad ng sinasabi ko, pag uwi mo, mag-asawa ka din ha. Hinila niya ako at hinilikan sa pagkakataong yon. Ay wala siyang pakialam sa mga nakapaligid sa amin. Niyakap niya ako at nang mahigpit at hinalikan muli. Tumakbo ako palabas ng bus at sumakay na ako ng taxi. Pauwi sa aming bahay. Napakasakit, Mama Meets. Hanggang nasa loob ako ng taxi ay patuloy akong umiiyak. Na sa buong akala ko wala nang katapusan ng kaligayahang meron ako. Nakasama ko siya. Hanggang makarating na ako sa aming bahay at dumiretso ako sa aking higaan. Hanggang tumunog ang aking phone at nakita ko ang kanyang mensahe. Ma, isa lang ang pagsisisihan ko sa buhay ko. Ang iwanan kita. Tuluyan ako napahagulgol sa aking higaan at masakit ang aking nararamdaman. Pero napakaswerte ko pa din dahil minsan sa buong buhay ko ay may nagmahal sa akin. Lumipas ang mga araw at hindi naman nawala ang aming komunikasyon. Hanggang dumating din ang araw na ako'y uuwi sa Pinas at nag-exit sa aking kumpanya. Sa di inaasahan, ako ay nagkaroon ng girlfriend at sa di kalaunan ay naging asawa ko na rin, Mama Meets. At doon ko naisip na sinunod ko din ang kanyang sinasabi hanggang ako ay kinasal at nagkaroon ng isang anak. Nag-apply ako muli sa ibang bansa at sa kasalukuyan, nandito pa din ako sa Middle East. Sa ngayon, focus na lang ako sa aking asawa at anak. Dito na lamang ang aking kwento, Mama Meets. Sana may napulot kayong aral sa aking kwento. Mama Meets at sa iyong mga tagasunod at tagapakinig ng iyong channel, more powers po. Nagpapasalamat, Brian. Salamat, Brian, sa iyong kwento at nakapagbigay ng aral lalo-lalo na sa mga katulad mo na nakapakinig ngayon. Mga kaputo, madaling kitain ang pera at madali din itong mawala. Kailangang isipin palagi ng kaligtasan o ang kaligtasan lalong-lalo na kung nasa ibang bansa kayo para sa iyong mga pangarap. At minsan, ang pag-ibig ay walang pinipili kahit anong pagkatao meron ka. At sa mga katulad ni Brian, tama ang desisyon niya magkapamilya. Kaya hindi sa mga katulad niya, mag-asawa kayo para din sa pagtanda niyo ay meron mag-aalaga sa inyo. Hanggang sa muli nating mga kwento, and this is Mama Meets. God bless everyone.